balikan 6 hours. So, ano to, question ng viewers natin. Payagan mo pa ba daw ako magtrabaho sa city? Hindi pwede na. Bakit? Hindi maganda tao dito. Bakit hindi maganda? Crazy people na rep sa iyo. Ano gawa mo? Ang sagot niya, hindi niya ako napapayagan na magtrabaho sa city kasi daw baka ripin daw ako ng mga amo. Sus ko, sa amo kahit amo. Amo driver or ganyan. Sa tingin mo, may mag-rip pa kaya sa akin sa mukhang ito? Oo, pwede. Meron maganda. Meron na puki mo. Pag puki meron, okay. Pwede na pa ito Pakistani na. Pag meron daw puki, meron daw mag-rip sa akin. Mainit guys. Pakistani ganyan na. Pakistani ganyan? Oo, kahit matanda na. Oo. Ew. Ganyan hindi sila. Ganyan, oy. Mga mababait ang mga mayayaman. Pag mayaman ka, hindi mabait lahat. Pag mayaman ka talaga, strict yung amo. Kasi na-try ko doon sa city, mahigpit ang mga amo. Babae ka, sa babae ka nga worker. Pag lalaki ka, lalaki na worker ka. Siparit doon, hindi sama-sama. Ito naman, dirty-minded naman to si, kurug-kurug man na mag-isip kaya hindi ako pinapayagan. Alam ko na lahat. Bakit marinig ako, marami tao, ganyan sila. Marami tao, narinig mo? Hindi naman lahat, buang. Hindi lahat ganyan ang amo. Kaya yun. Kahit Pilipina, meron konti ganyan. Oo, sa Philippines meron, pero hindi lahat. Ang amo, professional yan sila. Professional sila. Office professional sila na. Sa loob, hindi na professional sila. Oo, so ganoon ang reason niya bakit hindi niya ako papayagan na magtrabaho pa more. Pinauwi niya. Alam niyo guys, yung nasa city ako nagtrabaho ng mga 25 days. Ang isip nito, kinukurug-kurug na ako ng mga lalaki doon. Yung mga driver, tinanong niya yung mga driver, meron ba daw, ganito, ganyan. Sabi ko sa iyo, take care mo. Next. At hindi maganda driver dito, Pakistani. Driver saan? Basta Pakistani. Ang mga mayayaman, hindi yan sila kukuha ng mga mga driver na baliw-baliw. Professional din yung kinukuha nila. Hindi basta-basta yan sila mga mayayaman. Kasi mga high profession, yan sila sa life. Mayaman yan sila kaya bawal yung mga ganyang gawain. Mayroon man, yung mga iba siguro na ganyang gawain, hindi naman talaga nawawala yan sa bansa, kahit saan ka bansa napunta, meron yung ganyan tao. So yun, narinig nyo ba? Marami dito Pakistani ganyan. So yun, narinig nyo na ang reason niya bakit hindi na niya ako payagan magtrabaho. So yung nagtrabaho naman ako ng 25 days, nakabili ako ng kape ko, pagkain namin ng mga bata, Pinoy food talaga lahat. Binili ko lahat talaga ng sweldo namin, yung pansit canton, bulad, tuyo. Nakabili ako sa city. Nakabili ako ng Pinoy food. Bakit ikaw, kaya mo bang bilhin yung Pinoy food ko kung ayaw kong magtrabaho? Sabi ko sa iyo dati, benta mo ako. Wow. So really? Magkano binta sa'yo? Kahit magkano sabi mo ako Pilipina, hindi ba? Pilipina lang? Oo, Pilipina. Guys, gustong bumili nito, bilhin nyo na kasi ibili ko ng Filipino food. Di ba? Oo. Sino sana pa, mukhang bulad, kape, yung mga anak ko, pansit canton. Di ba? Stop natin, may kausap siya, may friend. Sabi ng viewers, papayag ba daw tayo i-arrange marriage? Papayag? I-arrange marriage ba daw natin yung mga anak natin? I-gaya natin or like sa traditional ninyo na arrange marriage sa mga pinsan, cousin, ganyan? Sagutin mo. Hindi, kahit saan gusto sila. Up to them. What they want, no problem. We just help to them. Tagalog po. Help na kami. Kahit saan gusto sila. Kahit sino gusto sila. Basta
advice kung maganda tao o hindi. Ang opinion ko naman about this is, sinabi ko kay Elias na pag-usapan namin lagi to. Sabi ko, wag mong igaya ang mga bata, anak natin sa life mo. Ay! Buwang to, bigla-bigla man to mag-break, magpahangin pala sa sasakyan. Sabi ko sa kanya, wag natin igaya ang mga bata sa ating life na ikaw, arranged marriage ka sa first cousin mo. So, ano nangyari? Hindi kayo nagkaanak kasi same kayo ng blood. So, siguro merong method, merong factors na ganyan kaya sila hindi nagkaanak kasi same sila ng blood. O, diba? First cousin ni Elias yung unang asawa. So, sabi ko, sa panahon ngayon, sa generation ngayon, hayaan natin yung mga bata pumili kung sino yung gusto nilang asawahin kasi kung didiktahan natin sila sa life nila, later on tayo ang mabiblame. Kasi ikaw mama, kasi ganito, ganyan gusto mo, ganito. So, mangyayari talaga yan. So, hayaan natin silang pumili kung sino yung gusto nila sa buhay. Sabi ko. So, yun. Yun ang sinabi ko sa kanya na let's make free our kids when the time they have makapag-desisyon na sila sa buhay nila. So, doon naman talaga tayo papunta. Yun lang ang traditional dito sa bukid nila Elias which is parents to parents ang magdesisyon. Dito sa kabukiran, uso pa rin yan ngayon pero slowly nag-sink in na sa mga mother yung mga ngayon, yung tradition ngayon na mga bata pag ayaw pumayag ng anak nila. Kasi ngayon, may cellphone na, pinapakita na sa cellphone ng magiging asawa, picture lang pero bawal yung usap. Pinapakita na kung gusto ng lalaki, kung gusto ng babae, ganyan. So, dati talaga, hindi pinapakita kahit picture kasi wala pang cellphone dati, diba? So, na-shock na lang ako, meron kaming kapitbahay na, bakit ganyan asawa niya? Ang ganda ng ganito, ang gwapo ng ganito. Ba't ang isang mata bulag, ang isang ito, ganito, ganyan. Sabi ng nung kamangkin Elias, kasi auntie, dati wala pang mga cellphone, hindi pa alam. So, hindi nila alam, bulag pala daw yung isang mata. So, yun ang ang tawagin to, yun ang factor na arranged marriage. So, minsan, yung kamay na isa maliit, minsan yung paa na isa may diferensya. So, yun talaga ang factor pag arranged marriage dating panahon. Pero ngayon, high-tech na kasi meron ng cellphone. Makikita na nila ang kanilang maaasawa dito sa bukid sa cellphone. Kung meron bang diferensya, ganito, ganyan. So, yun. High-tech na ang life ngayon sa ating life sa earth. Okay guys, thank you for watching. Salamat. Subscribe our YouTube channel, Rosana Elias, and please follow this page, Rosana Elias, ang second wife ng Pakistan. Thank you for watching. Hope you guys will comment more our topic. So para matapik natin. Thank you for the next topic. Hi, welcome to our page, Rosana Elias, ang second wife. Kapag hindi pa kayo nakapalo, please follow po. Thank you. So habang nagyaya ako ng bata, andito sa tabi ko, nihintay ko yung nanay. Our topic for today is a sarcastic mother. Sarcastic. Nabasa ko to sa YouTube comments. Ano yung sarcastic? Hindi ko naintindihan English. Ako naman is pure Bisaya talaga. Ang tigas ko magsalita at saka malakas yung boses ko. Tuwing tumatawag ako ng anak ko, malakas yung boses ko. Akala ng iba, galit na ako. Malakas yung boses ko guys. Pero, ganun kami the way magsalita. Malakas ako magsalita at matigas. Matigas talaga ako magsalita, Bisaya. So, yun. Ang akala ng iba,
Pero minsan naman talaga I accept myself as a parents na talagang napagalitan ng mga anak. Hindi maiiwasan yun as a parents, oo. To discipline the kids, ganyan. So, that's the part of a mother and that's the part of a kid. So, yun. So, I'm a 100% Bisaya and matigas ako magsalita. So, thank you for watching, guys. Hopefully, subscribe our YouTube channel, Rosana Elias, and please follow our page for more videos. Pag nagbibiyahe kami na, tanong natin si Elias sa aking pagka-sarcastic mother. O, diba? Ano masasabi mo sa aking pagka-sarcastic mother? Yung ano daw, malaki ang boses, nagsisigaw. Ano sabi mo sa Malaki boses mo na. Kahit hindi na galit, basta malaki boses. Ay, ganyan daw gawa mo. Paano ko tawagin yung mga bata? Tuwagin mo, basta dahan-dahan sa amin. Halika, Myra, halika. O dahan-dahan yung malakas. Dahan-dahan. Yung malakas na pagtawag ko, paano ko tinawag? Hindi maganda tawag pag Sige, malakas paano ka. malakas? Sunny! Halika! Myra! Tapos Bilal. Bilal! Hindi na marinig! Hindi na marinig. Halika! Pag hindi na marinig, malakas pa more. So, malakas pa. Lakasan mo pa pag hindi pa marinig. Ayun na! No? Parang tumatawag ako ng ano, may sunog. O, pwede na bumbero yung bunganga ko. O, diba? Ganun yan. Gawa sa iyong kalbo! Gawa, sabi niya, gawa na sa'yo kalbo. Kalbuhin daw kita. Kalbuhin kita! Sabi niya, Elias, gawa sa'yo kalbo. Diyos ko, Mio. So, karon yun. Pag Bisaya, oo. Meron namang Bisaya na malambing. So, meron talagang Bisaya na Kahit Bisaya, matigas. sino? Basta dahan-dahan, hindi na malakas. Oo, talaga. Bakit? Nagsisi ka asawa mo, Bisaya? Oh, Bisaya, isawa ko, hindi ko na. Ano? Hindi marunong ako Bisaya. Basta hindi Bisaya, asawa ko. Nagsisi ka or did you blame yourself? You get married a Bisaya girl? Hindi Wala. ako bilhin. Ano? Happy ako, basta voices mo, control mo. Ala. Mo! Kahit ako, kahit bata. Boses mo daw, control mo. Hmm? Ano daw yun? Tagalogin mo? Boses mo, control mo. Dahan-dahanin daw yung boses. O, ganun yun. So, hindi na talaga magbabago to. Talagang, ano, balatan mo man ako, ganito na talaga yung boses ko. O, diba? Bisaya is born. Kahit galit. I'm kahit born as galit. a Bisaya. Ano? Kahit galit na, basta voices mo, dahan-dahan, pagka hindi na Naku! hindi naman person, hindi naman tao. Hindi Alam na galit ng sa'yo. kapitbahay natin dito, mga kapitbahay mo, pag tumawag ako ng mga bata, naku, pag nag-away talaga tayo, ewan. Alam na ng mga kapitbahay namin, guys, 'di ba? Oo. Paano pag nagalit ako, pag nag-aaway tayo, paano? Paano? Away, galit tayo pag Paano ako magalit? sabi ko sa iyo, tulog na dito sa akin. O, patayin na natin, kaya nag-iba na, tulog na sa akin.